Matapos ang 5 stages, patuloy ang pananalasa ng Philippine Navy sa ginaganap na 2017 LBC Ronda Pilipinas. Nakahalukip-kip na ngayon sa Navy men ang lahat ng individual honors. Bukod sa Versa.ph team leadership, kanila na rin ang King of the Mountain, Sprint, Best Young Rider at ang much-coveted red jersey. Kung individual skills ang pag-uusapan, angat na angat ang Philippine Navy. At sa pagpasok ng Stage 6, may ibubuga kaya ang koponan kapag sinukat na ang kanilang team chemistry. The 2017 LBC Ronda Pilipinas is brought to you by LBC in partnership with the MVP Sports Foundation, Petron, Mitsubishi, Versa.ph, Partas, Maynila, Standard Insurance, CCN, Bike Extreme, and Lex, and Phil Cycling. Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila World. Nandito po kami sa Camp Sur kung saan amin pong ihahatid sa inyo muli ang aksyon ng Stage number 6 LBC Ronda Pilipinas. Nasubukan na po ang ating mga riders sa kanilang individual talent. Ngayon naman po ay masusubukan ang kanilang team effort or team camaraderie sa Stage 6, 46.6 Team Time Trial Ronda Pilipinas 2017. Kumusta mga karonda? Ito po si DJ Bobby Udulio. At narito po ang aksyon ng Stage number 6. You're enjoying non-stop Ronda Pilipinas action with Francia Wine. For more than a decade, Francia Wine has been supporting Filipino riders. Francia Wine believes in the power and skills of Filipino cyclists. Francia Wine, taste good in any cup. Para sa mga koponang naghahabol sa Versa.ph overall team classification, dapat ay hulog ng langit para sa kanila ang 46.6 km team time trial stage 6. Ito kasi ang pagkakataon para makabawas sa distansya ng Philippine Navy na kada stage ay nagdadagdag pang lalo ng bentahe. Ang Team Time Trial ay isang classification ng road race cycling kung saan isa-isang papakawala ng bawat team sa equal intervals. At sa kasunduan ng Stage 6, every 3 minutes ang flag off sa mga teams mula alas 9 ng umaga. Unang papasibatin sa Camarines Water Sports Park starting line ang tail ender ng team championship na Iloilo. Susundan ito ng Tarlac, South Luzon, Mindanao, Neapolitan, Zambales, Ilocos Sur, RC Cola NCR, Bike Extreme, Kinetics Lab Philippine Army, Go for Gold at Philippine Navy. Sa pagrolyo ng Iloilo, kitang-kita ang kagustuhang magpasikat ng Visayan team. Pero hindi pa man nakakalayo, ramdam na agad ang hirap para sa mga Ilonggos. Ilan sa kanila, halos kumalas na sa puwetan. Walang regular na speed ang Iloilo riders. Pero pagdating sa 23 km halfway mark, nagawa nilang magposte na 1 hour and 38 seconds sa clocking. Sumunod na sumuba sa hamon ng Team Tarlac. Sa panimula ay maganda ang sikat ng Tarlaceños. Pero dahil sa may ilan sa kanila ang hinika sa pagpedal, hindi halos umepekto ang cohesion at team play ng grupo sa kanilang routine. Pagtawid sa KM23 mark, bigo ng 1 segundo ang Tarlac na higitan ng clocking ng Iloilo. Ikatlong kilalagan ng South Luzon. Binabandera ng pinakamahuhusay na riders south of Manila. Maganda ang naging pedal sa panimula sa kanilang consistent baseline. Pero dahil sa sila ang may pinakakaunting bilang ng team members, suminghap sa matinding hangin ang Southern Tagalog riders. Ang resulta, bigo ng 1 kurap ang South Luzon na burahin ang oras ng Iloilo sa midpoint.
Pang-apat na nirendahan ng Mindanaoans. Bagamat kilala sa kanilang mountain climbing skills, hindi matatawaran ang determinasyon ng koponang ito. Pero lalong kahanga-hanga ang ginawa ng nalalabing 4 riders ng team nang balikati nila ang trangko tungo sa pagtala ng bagong best halfway mark clacking na 59 minutes and 32 seconds. Hindi naman papahuli ang 8th overall sa team classification na Neapolitan. Pero nang sila ay sumalang na sa kalsada, mistulang nag-aaway ang mga siklista nito. Walang sistema sa trangko at tila nabigla sa malakas na bugaan ng hangin. Pagdating sa halfway mark, bigo ang mga ito na dumikit man lamang sa rekord ng Mindanao. Susunod sa center stage ang koponan ng nagtatangkang magpakilala sa Philippine cycling na Zambales. Binubuo ng mga young pedal pushers, naging masidhi sa unang atake ang koponan. Pagdating sa midway mark, muntik pang nagtala ng bagong best time ang mga sambal. Eye of the Tiger naman ang nakikinita sa 7th team to leave na Ilocos Sur. Ang koponang nag-host sa unang 2 stages ng Ronda Pilipinas ay isa sa mga inaabangan ng mga cycling fans sa live stream at social media pages. Bagamat may ilan sa kanila ang tila hirap sumabay sa kikigan, naging instrumento ang mga veterano ng team para akayin na kanilang nagsusuminghap na kakampi. Pagdawid sa midway point, tinabunan ng mahigit 2 minuto ng mga Ilocano riders ang previous best time ng Mindanao. Isa naman sa mga inaabangang magpaparamdam ngayong Stage 6 Team Time Trial ang koponan ng RCN RC Cola NCR. Binabandera ng Stage 5 third placer na si Leonel Di Maano, walang ibang pakay ang team kundi makapasok sa Magic 4 ng overall rankings. Humataw sa first 10 kilometers ang grupo bago nangime sa matinding hangin sa may Ocampo. Ang nakakapanghinayang, kinapost ng kulang 1 minuto ang RC Cola para burahin ang benchmark sa midway. Papasok na sa mas exciting na tagpo ang stage number 6. Nakaabang na rin at nagwa-warm up sa starting line ang big guns ng karera. Subaybayan ang pagsikat ng title contenders na Bike Extreme, Kinetics Lab Philippine Army, Go for Gold, at current Versa.ph overall team leader na Philippine Navy Standard sa pagbabalik ng 2017 LBC Ronda Pilipinas Stage Recap. Sa LBC, lahat ng padala mahalaga dahil alam namin na ang bawat padala may lamang ligaya. Kaya sa LBC, panatag ka. Darating ang pag-ibig mo. Lagi ka sa ulo. Scratch it! Sa bawat scratch, maaaring manalo up to 1 million pesos. Gusto mo ba ng motorsiklo sa abot kayang halaga? Wheeltech Motor Sales Corporation. Garantisadong bago at may diskwento. Wheeltech Motor Sales Corporation. Dealer of quality motorcycles. Visit any of their more than 200 branches nationwide. Wheeltech, your key to a new life. The 2017 LBC Ronda Pilipinas is brought to you by LBC. In partnership with the MVP Sports Foundation, Petron, Mitsubishi, Versa.ph, Partas, Maynilad, Standard Insurance, CCN, Bike Extreme, NLEX, and Phil Cycling. You're enjoying non-stop Ronda Pilipinas action with Franja Wine. For more than a decade, Franja Wine has been supporting Filipino riders. Franja Wine believes in the power and skills of Filipino cyclists. Franja Wine, taste good in any cup.
Galing sa pagbubunyi mula sa tagumpay sa Stage 5 noong isang araw ni Team Captain J. Bob Pagnanawon, halatang inspirado ang Bike Extreme sa pagsubak sa 46.6 km team time trial race. Hila-hila ng tatlong magkakapatid na sina J. Bob, Junvi at Jetty Pagnanawon sumagitsit sa impresibong 21 km per hour sa Governor Jose Fuentabella Highway ang Cebuano Squad. Pagtawid sa gitna, hindi katakatakang magtala ng bagong best time ang grupo sa tono ng 56 minutes and 30 seconds. Gaya ng Bike Extreme, nagawa na ring magparamdam ngayong Ronda Edition ng Kinetics Lab Philippine Army matapos pagharian ni Team Captain Chris Jove ng Stage 4. At bagamat naalaga sa kanila ang veteran sprinter na si Alfie Catalan dahil sa infraction na nagawa noong Stage 5, buo ang loob ng Army men na dumikit sa overall leader na Philippine Navy. Mabilis na palitan ng trangko ang ginamit na pananggalang ng Army sa matinding hangin na nagmumula sa pamosong Mount Isarog. At pagsalaki ng mga sundalo sa intermediate zone, agad nilang binura ang record ng sinundang Bike Extreme sa saliw ng 55 minutes and 47 second clocking. Papasok na tayo sa huling dalawang bida ng karera, ang nagigirian sa overall leadership na Philippine Navy at Go for Gold teams. At sa penultimate release, batid ng Go for Gold na ito ang susi para makadikit sila sa Navy na kada stage ay nagtutumpok ng distansya sa kanila. Wala ang mga top gunners tulad nila George Oconer at Jerry Aquino na kinuha ng Philippine team para sa isang karera. Umasa sa kanilang sarili ang mga bataan ni PCSO Scratch It Big Boss Jeremy Go. Sinusuong ang malabagyong hangin sa Ocampo. Iba't ibang strategy ang ginawa ng Go for Gold team. Nag-baseline. Nag-double file. At nag-platoon formation ang 8. Base na rin sa hudyat sa likod ni Head Coach Edge Walda na kumakambat ng utos gamit ang kanyang busina. Sa starting line ay nakaporma na ang Philippine Navy Stars. Huling papakawalan dahil sa sila ang overall leader, nagawa pang magpaikot-ikot sa Camarines Water Sports Park ng Navy men. Sa kanilang pagsagitsit, nagtala ng quick speed na 42 km per hour ang Navy men. Halos wala ring hirap na binagtas ng grupo ang unang 8 kilometro. Sa Ocampo, dito na napilitang magtrabaho ang grupo. Matinding headwind ang binuno ng Standard Insurance bets. Dito sa bandang harapan ay parang unti-unti nang natutuyuan ng gasolina ang Go for Gold. Nakanganga na ang mga batang riders. Nakaramihan na ay bagong diskubre pa lamang ng team. Bumitaw na rin sa 40 km average speed ang grupo at unti-unti nang nalilito sa front rotation. Napanatili naman ng Philippine Navy ang kanilang 45 km per hour speed. At sa masistemang palitan sa harapan, nasustina nila ang kahangahangang pacing. Papasok sa final 10 kilometers. Ito na ang aming nasaksihan. Hindi lamang nilamon ng Philippine Navy ang 3-minute interval ng Go for Gold, kundi ay nilagpasan pa nila ang mga ito. At sa final 5 kilometers, nagtaas na ng bandila ang Go for Gold habang inaaninag na lamang sa kalayuan ang pinakamahigpit nilang karibal. Alright, final 500 meters of the race. Ang Philippine Navy Standard Insurance po, nalagpasan na nila ang Go for Gold na pinakawalan ng mas maaga ng 3 minuto. Nalagpasan na rin po nila ang Kinetics Philippine Army. Tutay sa likod, alam tayo. Alright, 500, final 200 meters. Final 200 meters to the finish line. Here we go. Ang Philippine Navy
Nakataas na po ang kamay ni John Paul Morales. Sumesenyas ng pakaliwa. Sharp turn to the left po tayo ngayon. Huling 100 metro po tayo. Busina ng busina ang Philippine Navy sa atin. Alam tayo ng mga komisar. Final 50 meters to the finish line. And Philippine Navy standard, ladies and gentlemen, is built with metal. Gawa po sa bakal ang Philippine Navy standard insurance natin dahil sa halos parang makina po nilang tinawid at pinagtas yung atin pong ruta ngayon. 46.6 kilometers. Pero halos hindi po sila tumigil sa pagpidal. Bagamat tumapos na pangalawa sa stage ang Army, hindi pa rin nila nagawang bakbakin sa Go for Gold ang second overall sa team classifications. At halos wala ring nabago sa pagkakasalasalansan ng team matapos ang stage 5 noong linggo. Sa likod ng kahanga-hangang performance, inamin ni Navy Assistant Team Captain Lloyd Lucien Reynante na tao rin silang nadama ang hirap ng naging paglalakbay mula Pili, Camarines Sur hanggang sa San Jose. Kontento naman ako, medyo nanibago lang kami kasi medyo malakas yung hangin, tsaka siguro yung ibang bata nag-off din. Kahit ako nalaspag ako yung mga unang palitan, di ako makapalit ng parehas. Pero swerte pa rin kasi hindi lahat na groggy. Sa Huwebes ay nakakasa naman ang second longest route ng karera na 227 PD to Daet via Quirino Stage 7. At gaya ng dati, aming ihahatid sa inyo ang comprehensive live stream at full recap coverage sa tulong ng LBC, Versa.ph, Wiltec Motor Sales Corporation, PCSO Scratch It, Go for Gold, Conquer Outdoor Equipment, Amazing Playground, BL Resort and Hotel Cabanatuan, at Felix Enterprises Nueva Ecija.